Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Senadora Risa Ontiveros, desididong bumuraw ng pinakamalakas na oposisyon na sasabak sa 2028 presidential elections. Pero makikipag-unity ba sa kampo ng mga Marcos? Pangulong Bongbong Marcos giniit na hindi napawalang sala si Vice President Sara Duterte sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi rin daw siya makikialam sa Kongreso. Vice Mayor ng Ibahay Aklan, pinasok sa kanyang opisina sa munisipyo at saka binarel. Sa Nueva Ecija naman, binatang na marel at nagbarel sa sarili sa loob ng classroom, namatay na. Habang ang kanyang ex, hindi pa natatanggal ang bala sa ulo. Sa pulsa video, sasakyang nagpumilit na tumawid sa riles ng tren kahit pinapatigil na, disgrasya ang inabot. Kilalanin ang pinakamayayamang bilyonaryo sa Pilipinas. At kanino ang best version ng sikat na kantang Golden? Wala raw magawa si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero hindi pa raw lusot ang bise. Sabi ng ilang mambabatas at dating maestrado, may sablay sa desisyon ng SC at kung mapatunayan yan, pwedeng matuloy ang impeachment trial. Narito ang aking report. Ini-archive, hindi ibinasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwedeng mabuhay yan at pwede ring tuluyang malibing, pero hindi ibig sabihin absuelto ang bise. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpunto niyan. Hindi raw ang laman ng impeachment case ang pinag-uusapan sa SC, kundi ang mismong proseso. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. The procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Sa desisyon ng Korte Suprema, lumabag ang impeachment complaint sa one-year bar rule at wala ring due process, kaya't ito'y void ab initio o walang bisa mulat sa umpisa. Again, there has been no trial. So accountability just doesn't come into it. It is a procedural question. Sa kabila niyan, hindi makikialam ang Malacanang sa issue ng impeachment. Bahala na raw ang Kongreso. Sorry, problema niya yan. It would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat ninyong gawin. Highly improper yun. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa ilalim ng Senate rules, kailangan lamang ng 5 senador ang bumoto para maibalik sa plenaryo ang impeachment case. Ang isa pang paraan, suspindihin ang rules at hintayin ang boto ng mayorya ng mga senador. Pero ayon din kay Gatchalian, kung maging pinal ang desisyon ng SC na void ab initio, para na rin daw hindi na ipasa ang articles of impeachment sa Senado. Kung balik na rin ito, posible pa raw talagang ituloy ang trial. Kung sinabi ng Supreme Court nga na valid yung pag-transmit sa inyo, ang aking personal interpretation, dahil na-convene na yung impeachment court, valid in transmission, then we can proceed with trial. May chance nga bang baliktarin ng SC ang kanilang unanimous na desisyon? Tingin ng dating Associate Justice ng Supreme Court na si Antonio Carpio, dapat baliktarin ang desisyon. Mali raw ang interpretasyon ng SC sa one-year ban rule. Bakit ka magkaroon ng one-year ban rule na walang ang umabot sa Committee on Justice? Walang umabot sa first three sa Senate. The one-year ban rule, the purpose is para walang multiple suits, walang multiple impeachments to harass the public officer. Wala nga, na-dismiss nga eh. Kanina nagtungo sa Korte Suprema ang Makabayan Bloc. Naghain na sila ng consolidated motion for reconsideration. Hindi dapat ina-archive ang galit ng taong bayan at ang trial should proceed forthwith. Ang tanong lang kung maibabasura ito, ang tanong dyan, asan yung 612.5 million? Ito yung tanong ng taong bayan eh. Kaya hindi pwede itong i-archive, hindi pwede itong itago.
no? Kailangan talagang sagutin ni Sara Duterte itong impeachment. Nanindigan din si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi usapin ng personalidad at politika ang impeachment laban kay VP Sara, kundi usapin daw ito ng katotohanan at accountability sa paglustay umano ng confidential funds at sa pagbabanta sa Pangulo, First Lady at House Speaker ng bansa. Kung meron pong Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts, magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. Sakali mang hindi baliktarin ng SC ang desisyon, inaasahang may maghahain ulit ng impeachment sa February 2026. Nauna namang sinabi ni VP Sara na maging siya ay gusto ng bloodbath na puksaan sa impeachment laban sa kanya. Pero naka-archive na nga ito. Bagbo ng pinakamalakas sa oposisyon, nasasabak sa 2028 presidential elections. Yan po ang target ni Senadora Risa Ontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may hati sa oposisyon dahil sa umunoy pagkakaibigan ni Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umanib ang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Oposisyon sa 2028, magkakaisa ba o magkakawatak-watak? Si Senator Risa Ontiveros ang itinutulak na ng ilang alyado na tumakbong Pangulo. Pero sa halip na buo ang puwersa, may humahalong intriga mula mismo sa kaalyado. Hindi ko alam kung magkakaibigan sila at wala rin akong narinig kina Mayor Leni o Senator Bam. Ang tinutukoy dyan ay ang pagbubunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na close daw sina VP Sara Duterte at dating VP Leni Robredo. Una na ring sinabi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Ruth Castelo na wala siyang impormasyon sa sinasabing pagkakaibigan ng dalawa. Giit naman ni Risa. Mag-uusap pa ang oposisyon. I am asking every fellow leaders sa opposition na maging bukas po ang bawat isa sa amin. Kasi kailangan naming magbuo ng pinakamalakas na slate na posible. Posible kayang makipagsanib puwersa si Ontiveros sa kasalukuyang administrasyon? Sagot niya. Sa opposition po talaga ako. Yun po, sa opposition po talaga. Ang panawagan ng pagkakaisa na babahiran ng intriga. Pero si Senator Kiko Pangilinan na running mate ni Robredo noong 2022 elections, hindi nangangamba sa tila bitak ng oposisyon. Kalma-kalma lang. Okay. In the end, mas mahaba ang pinagsamahan namin. Nina Bam, nina Sani, ni VP Leni, ni Risa. This hidwaan or konting tisnisan, maayos natin yan. There are more reasons for us to come together when the country requires it. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Katapatan sa bayan o sa mga Duterte, malinaw ang sagot dyan ni Senator Bato de la Rosa sa gitna ng mga batikos sa kanya. Bakit nagsenador ba ako para sa Duterte? Hindi man Duterte ang bumoto sa akin lang, kundi yung buong taong bayan. Yung taong bayan na bumoto sa akin. Sinabi yan ni De La Rosa kasunod ng mga kritisismo sa masyado niya raw pagiging loyal sa mga Duterte. Gayunman, hindi tinanggi ng senador na may utang na loob siya sa mga Duterte. Dahil kung hindi raw dahil sa mga ito, hindi siya magiging senador. At ngayon nga ay bahagi ng tinatawag na Duterte Block. Kasama rin daw riyan si Senator Rodante Marcoleta. Pero nauna na niyang sinabi na hindi siya bahagi ng Duterte Block sa Senado. Inadapt lang daw siya ng PDP noong eleksyon. Sa ibang balita, namatay na po ang lalaking namaril sa loob ng classroom sa Nueva Ecija. Habang ang binaril niyang ex-girlfriend, critical pa rin at hindi pa natatanggal ang bala sa ulo. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Matinding dagok para sa pamilya ng 15 anyos na grade 10 student na si Leia, ang sinapit ng dalagita. Critical pa rin siya matapos barilin ng kanyang ex-boyfriend sa loob ng classroom sa Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija. Nakabaon pa sa kanyang ulo ang kalibre 22 na bala. Hindi pa rin daw na-ooperahan si Leia dahil kailangan muna siyang ilipat sa ibang ospital dahil maselan ang operasyon. Problemado rin ang kanyang pamilya sa panggastos sa ospital.
Pera daw po kailangan. Nananawagan po ako sa mga taong may mga puso. Humingi po ako ng tulong sa inyo na sana po matulungan niyo yung apo ko. Hunyo na nakaraang taon na magkakilala sina Leia at ang 18 anyos na si alias Leo. Magka-eskwela sila. 1 taon silang naging magkasintahan bago nakipaghiwalay si Leia. Gusto na raw kasi ng biktima na mag-focus sa pag-aaral. Pinili niya ring lumipat ng paaralan. Bagay na hindi raw matanggap ni Leo. Madalas pa rin daw pumunta si Leo sa bahay ni Leia para suyuin ito. Kinukulit pa rin po. Sabi po nung aking apo pa rin dito sa kabila, nung gusto po yatang makausap, ayaw na nga po kasi talaga ng aking apo. Patuloy ang pangungulit ni Leo hanggang sa kahapon nga ay pumuslit siya sa paaralan at binaril sa ulo ang dalagita. Pagkatapos, nagbaril din si Leo sa kanyang sarili sa tabi ni Leia. Nananatiling kritikal ang dalagita habang namatay naman kanina si Leo. Bago ang krimen, nagpost pa sa Facebook ang suspect. Mahal niya raw si Leia hanggang kamatayan. Sabi ni Leo, bahala na raw kung ano ang mangyayari. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni alias Leo para imbestigahan kung saan niya nakuha ang baril pero sarado ang bahay. Ang lolo ni Leo hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang apo. Nakakalungkot naman nangyari. Hindi ko musor, hindi ko na nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Pinasok sa loob ng kanyang opisina sa pinagbabaril hanggang mamatay si Ibahay Aklan Vice Mayor Julio Estolioso. Ang konsehal nila mismo, si Mirel Senatin, ang gunman. Ayon sa mga pulis, nagpunta ang konsehal sa munisipyo para kumuha ng kopya ng kanilang mga ordinansa at saka pumunta sa opisina ng biktima. Tinanong daw ng konsehal kung anong kasalanan niya sa Vice Mayor at dito niya na binaril si Estolioso. 7 ang tama ng bala ng biktima. Dead on arrival siya sa ospital. Naaresto naman si Senatin. Inaalam pa ang kanyang motibo lalo't magkaalyado sila ng Vice Mayor noong nakaraang eleksyon. Nang dahil sa bangs, naksak ng barbero ang isang customer sa Quezon City. Nasapul sa video ang suspect na tumatakbo. Sinaksak niya sa pisngi ang barberong sumunod lamang daw sa gupit na gusto ng suspect. Pero gate ng nanaksak, hindi nasunod ang kanyang instructions para ma-achieve ang gusto niyang bangs. Gusto rin daw ng suspect na pa-fade ang gupit niya. Naaresto siya at nagsisisi na raw. Pero desididong barbero na ipakulong ang suspect. Dalawang bagyo ang binabantayan sa magkamilang panig ng bansa. Una na dyan ang bagyong Fabian sa kanluran na posible nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Ang bagyo naman na may international name na Podul ay nasa labas pa ng PAR sa malayong silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Metra, bukas o sa linggo ay posible nang malusaw ang bagyong Fabian. May tsansa namang lumakas at maging typhoon ang bagyong Podul bago ito pumasok ng PAR linggo ng gabi. Tatawagin itong bagyong Goryo. Pero hindi ito nakikitang lalapit sa ating kalupaan dahil papunta itong Taiwan. Maaraw naman bukas sa malaking bahagi ng Pilipinas pero posible pa ring umulan sa hapon sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Oriental Mindoro at Visayas, pati na sa halos buong Mindanao. Pagsapit ng linggo ay mas marami ang uulanin kaya magdala ng payong mga kapatid. Umaabot na raw sa 18,000 pesos sa pamasahe sa eroplano papuntang Siargao. Ang matindi pa, one way pa lamang yan. Kaya naman gusto itong paimbestigahan sa Senado. Nasa frontlining balita si John Rawa ng News 5 Visayas. Mula Spain, lumipad ang magkasintahang ito sa surfing capital ng Pinas, ang isla ng Siargao. Walang direct flight, dumaan pa sila sa Manila at Cebu, kaya ang laki raw ng gastos. 3,000 euros. Yes, 3,000 But euros. in pesos, there are like 180,000 pesos. We can pay for it, but it's a little bit expensive. We have been to other places that were cheaper. Pati mga lokal sa Siargao, umaaray sa mahal na pamasahe. Ay nako, 15,000 yung pamasahe. That's very expensive.
Naghain na ng resolusyon sa Senator Mark Villar para imbestigahan ang mataas na presyo ng domestic flights. Inihalimbawa niya ang presyo ng one-way direct flight mula Manila hanggang Siargao. Mula 3,000 pesos noong 2017 at 7,000 pesos noong 2023, umakyat na raw yan sa 18,000 pesos ngayong 2025. Bagamat may ilang murang promo, madalas malayo naman ito sa petsa ng biyahe. Nangako ang Department of Transportation at Department of Tourism na tutugunan ang mahal na pamasahe sa eroplano. That is a more complicated problem that we have to solve holistically with the help of the DOT. This kind of development, mahimong sustainable ang tourism industry din sa Siargao. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 5 araw na state visit sa India. Sa arrival statement ni PBBM, sinabi niyang 18 business agreements ang kanyang pasalubong. $446 million ang halaga niyan, katumbas ng 25 billion pesos. Sakop daw nito ang mga sektor ng renewable energy, healthcare, manufacturing at iba pa. Inaasahang manganganak ito ng 4,000 trabaho sa bansa. Showbiz Tonight na tayo. Balik Kapatid Network ang OG star maker na si Johnny Manahan aka ang nag-iisang Mr. M. At ang ganap niya bilang direktor ng upcoming OPM Countdown na Vibe na magpa-primer na bukas. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. The iconic star maker and director is in the house. Yes, ang nag-iisang Johnny Manahan o Mr. M. To many of the biggest stars in showbiz, nasa TV5 na ulit para sa highly anticipated OPM Music Countdown. Ang Vibe, naabutan na News 5 sa Mr. M na hands-on sa show rehearsals bilang direktor ng Vibe. It's gotta be fun, it's gotta be music. I like that because being with kids, bumabata ako. But more than just directing the show, litaw na litaw syempre ang tatak Mr. M. Dahil mula sa concept ng Vibe, packaging ng Vibe Jocks, at pag-discover sa Gen V, Mr. M calls the shots. Ang Vibe Jocks ay binubuo ni na award-winning actor Elijah Canlas, MQAA stars Anna Ramsey, Dylan Minor, Quinay Mercado, Kitch Minimoto, Ryle Santiago, Paulo Angeles, Joao Constancia, at Drag Race Philippines winner Maxi Andresen. You know, it's still the it that you don't know what it is. I call it a little magic. It. That's what makes a star. Chika naman ang ating Gen V co-hosts. Everything is vibing sa show dahil kay Mr. M. Medyo mahaba-haba yung magiging journey namin with Mr. M. Kaya, super blessed and super grateful na makawork si Mr. M. Meeting Mr. M was such an honor, honestly. Mr. M is such like a really nice guy. He's such a chill guy. Bukas na magsisimula ang primer ng Vibe at pilot airing na this Sunday, 6 p.m. sa TV5. Mapapanood din ang Vibe weekdays at 4:30 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito naman ang nakakasana all na yaman. Inilabas na ng Forbes Asia ang mga pasok sa Billionaire Club sa Pilipinas. Rank 10, si Tony Tan Cactiong and family na may 2.9 billion pesos na net worth. Pang-siyam ang mag-asawang Lucio at Susan Ko with $3 billion. On 8th spot si Lucio Tan with $3.2 billion. Pang-pito naman si Jaime Zobel de Ayala at kanyang pamilya na may $3.4 billion. Ang fashion and retail tycoon naman na Ke Azcona family ang top 6 na pinakamayaman sa Pilipinas with $3.6 billion net worth. Apakayaman! Ang top rank sa listahan, gusto nating lahat na mapasama. Alamin yan mamaya.
Van na nagpumilit na tumawid sa riles, wasak ng mabangga ng tren. At mga sikat na Pinoy at international singer bumirit sa kantang Golden. Magbabalik pa ang Frontline 9. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasunog ang isang lumang school bus sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakaparada ang bus malapit sa munisipyo at fire station nang bigla itong nagliyab. Matagal na raw hindi ginagamit ang naturang bus kaya nakatenga na lang. Naapula rin ang apoy. Patuloy pang inaalam ang sanhi nito. Wala namang nasaktan. May mga barko na naman ng China na namataan malapit po sa Batanes. Git ng Pangulo, limitado lamang ang magagawa natin sa ngayon. Kaya ilalatag niya sa ASEAN Summit ang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. 3 barko ng Chinese Coast Guard ang namataan kahapon sa dagat malapit sa Batanes. Ni-radio challenge ng Philippine Coast Guard ang isa sa mga barko pero hindi ito sumagot. Dahil sa masamang panahon, hindi nakalapit ang PCG aircraft sa 2 Chinese Coast Guard vessels. Bago ito, ilang insidente rin ng dangerous maneuvering at water cannon ang naitalang ginawa ng China sa West Philippine Sea. Ang tanging nagagawa lang ng Pilipinas, maghain ng protesta. Sa ikatlong podcast ni Pangulong Bongbong Marcos, binigyang diin niya na magagawa natin ngayon ay makipagdialogo. We can only control what we do. We cannot control what other countries do. But we keep our lines of communication. Sa susunod na taon, Pilipinas na ang magiging chair ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit. Target ng Pangulo makapaglatag ng konkretong hakbang para sa Code of Conduct. Ito ang nakikita niyang paraan para humupa na ang tensyon sa West Philippine Sea, lalo't magpapakita ito ng malinaw na panuntunan sa rehiyon. We will certainly try because it is very, very important. Pagka nagkaroon ng ganyan, magiging maliwanag kung ano yung rules sa lahat, hindi lamang sa atin. Nito lang nakaraang SONA, binanggit ng Pangulo na ang Pilipinas ay kaibigan ng lahat at hindi kaaway ni numan. Pero hindi ito pagbaligtad sa nauna niyang polisiya na hindi isusuko ang ni isang pulgada ng ating teritoryo. There is no shift into continuing to defend strongly our territory is not mutually exclusive from being a friend to all and an enemy of none. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Napalaban sa biritan like the rent is due ang ilang OPM at international singers sa viral song na Golden. Kabilang sa mga kumasa sina Morissette, Angeline Quinto at Regine Velasquez Alcacid. Pakinggan natin yan sa report na to. Literal, nag-going up ang powerful vocal range ni Morissette. Cover na yan ng nauusong kantang Golden mula sa K-pop Demon Hunters. At syempre, hitting the high note like the rent is due ang atake ni Mori. Angat din ang boses ng isa pang singer na si Elaine Duran. We're going up, it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Lumaban na rin sa trend si Angeline Quinto. At kung birit ang atake nila, ibahin nyo ang Asia songbird na si Regine Velasquez Alcacid na binulungan lang tayo. We're going up, it's our moment. You know together we're glowing, gotta be golden. O eto, sa South Korea. Pati mga kasama ni Ate Girl na shocked. May entry na rin pala dyan ang main vocalist ng Cupid singer na 50-50. We're going up,
si Yunjin ng IVE. Ang BTS kaya, kailan? For now, ito muna ang entry ng Jikook while enjoying the song. May entry na rin daw si SB19 Stel, pero Stel sample ng golden. Okay lang golden retriever. original soundtrack mula sa animated film na K-pop Demon Hunters, ang kantang Golden. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Van na pinilit itawid sa Riles na salpok ng tren sa Poland. At ang viral na proposal video, nakakakilig na sana pero biglang may umeksena. Oy, tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Wasak ang van na pinilit itawid sa Riles kahit pa pinatitigil na. Nasa pool ito ng tren sa Poland. Sa kuha ng CCTV, may kitang naiwan ang van sa gitna ng Riles nang mapagsarahan ito ng gate. Sinubukan pa ng driver na itabi ang van pero nakagip na ito ng tren. Sa lakas ng pagbangga, tumilapo ng van at nawasak ang kalahating bahagi nito. Wala namang nasaktan. Sa ibang balita, pumalo na sa 140 ang kaso ng leptospirosis sa Maynila habang 18 na ang nasawi. Sagad na rin ang kapasidad ng mga emergency room sa ilang ospital. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Dito sa emergency room ng Ospital ng Maynila Medical Center, sa upuan na nakapwesto ang ilang pasyente dahil punuan na. Merong nasa wheelchair at merong nasa hallway. E paano ba naman? 81 ang naka-admit. Higit doble yan ang kapasidad ng ER ng ospital na may 37 beds lang. Ang dahilan, dumagsa ang mga tinamaan ng leptospirosis 2 linggo matapos ang matinding baha. Masyado siyang aggressive ngayon. Dadating sila, medyo severe na. Nadadialysis na agad sila. 19 ang mga pasyenteng may leptos sa ER ng Ospital ng Maynila. Patuloy pa rin ang pagdating ng mga pasyente pero nire-refer na sila sa ibang ospital. Gaya sa Santa Ana Hospital kung saan ginawa ng leptospirosis ward ang Manila Infectious Disease Control Center. Sa kabila niyan, giniit ng Manila LGU na sapat ang supply ng gamot. Sagad na rin ang kapasidad ng emergency room ng Ospital ng Muntinlupa at Philippine General Hospital. Habang sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City, 1 kaso ng leptos kada oras ang naitatala. 9 na ang namatay roon. Ayon naman sa Department of Health, nakahanda ang 20 DOH at government-owned and controlled corporations o GOCC hospital na tumanggap ng mga pasyenteng hindi na ma-accommodate ng ibang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nagalok na ng tulong ang isang negosyante para masolusyonan ang matinding baha sa Metro Manila. Wala raw gagastusin ang gobyerno. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kabila ng kaliwat ka ng flood control projects ng pamahalaan, ang mga ilog at creek sa Metro Manila gaya nito, napupuno pa rin ng basura na siyang nagpalala sa baha nitong mga nakaraang bagyo at habagat. Para solusyonan yan, nag-alok na ng tulong ang pribadong sektor para malinis ang mga daanan ng tubig. Wala raw gagastusin ng gobyerno. Kami sa private sector, kung saan yung bara at saan yung sira, magagawa namin kagad yan. Dahil private funds yan no? Walang cost to the government. Welcome naman ito sa Metro Manila Mayors. Ang LGU kahit papano may limitasyon tayo gusto ko bumili ng payloader at additional backhoe pero dadaan pa ako sa bidding process.
canvassing, etc., it will take months. Wherein ang mga tulong tulad po ng San Miguel ay kaagad-agad. Isa ang lungsod ng Maynila sa mga matinding binabaha tuwing umuulan. Puno na nga raw ang emergency room sa mga ospital nila sa dami ng kaso ng leptospirosis. Ang mga flood control project daw kasi hindi naman napapakinabangan. Kabilang dyan ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Estero de Abad, Padre Faura at Remedios. O itinayo, hindi gumagana. Now the president was caught in the dark, caught in the middle, wherein, ba't ganito ang baha? I think the president should be informed properly. O nagbigay siya ng pera. O ngayon, may tomodas. Wala pang komento rito ang DPWH na siyang namamahala sa mga proyekto. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hawak na niya ang listahan ng mga posibleng sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects ng gobyerno. Sinisiyasat na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Abangan, kilig moment na proposal, naging katatawanan dahil may umiksenang turista at e-eksena rin daw sa kasal. At kilalanin ang top 5 na pinakamayamang bilyonaryo sa Pilipinas. Sana all apakayaman. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Ang sanay masayang trip na uwi sa bikini fight sa Odessa's Golden Beach sa Ukraine. Nagsabunutan ang dalawang grupo ng mga babaeng yan. May mga nakisali ring mga nanunood lang. Ayon sa report, punot dulo ng rambulan ang pinatugtog na Russian music ng kabilang grupo. Bawal yan sa Ukraine lalo't hindi pa natatapos ang giyera kontra Russia. Naawat naman ang dalawang panig. Nag-crash landing na dito sa Pilipinas ang Korean superstar na si Yeon Bin. Solid at mainit ang pagtanggap sa kanya ng Pinoy fans, lalo't ito ang kanyang first fan meet sa bansa. In the mood pa si Yeon Bin na makipag-selfie sa media. Nakilala siya sa mga hit K-drama series gaya ng Crash Landing on You, Secret Garden at Kim Sam-soon. And this time, mapapanood natin very soon si Yeon Bin sa Disney Plus para sa thriller series na Made in Korea. 근데 제가 아직 뭐 많은 것들을 보고 느끼지는 못했지만 그래도 왠지 제가 생각했던 것 이상으로 더 멋진 곳일 거라는 생각이 듭니다. Right, you know, Philippines was always in my list to visit, to always visit, and I did not have so much time yet to go around and kind of experience the Philippines. But you know, the way they have welcomed me here in the Philippines is really, really heartwarming. And Balik tayo sa mga apakayayaman sa Pilipinas. Nanguna sa listahan ng C-siblings, diversified o kalat ang kanilang portfolio mula sa department stores, bangko, real estate at iba pa. Kaya ang pinagsamang yaman ay umaabot ng $11.8 billion o katumbas ng 671 billion pesos. Woohoo! Pumangalawa sa kanila si logistics tycoon Enrique Rezon with $11.5 billion. Third spot si dating Senate President at real estate tycoon Manny Villar with $11 billion. Ang negosyante namang si Ramon ang pang-apat na may $3.75 billion. Top 5 richest si Isidro Consunji and family na may $3.7 billion net worth. Sana all! And that's the best way to end the week. Ako po si Johnny Alipon. Happy Friday mga kapatid! Si Johnny talaga merong wuhong nalalaman eh. Woohoo! Ganyan. Ito talagang wuhu to. Para naman sa ating pabaong Papa Good Night, imbes na kiligin, wuhu, nahaluan ng katatawanan ang proposal na magkasintahan sa Santorini ng Greece.
Paano? May bigla kasing umeksena sa video. Naharangan ng dalawang turista ang kamera ng magkasintahan. Ayan. Deadman lang sila at kumain pa ng tsokolate ang isa. Ayan. Hindi raw yan napansin ng magkasintahan hanggang sa nakita na lang nila ang video. Hindi rin daw sila na bad trip at natawa pa nga sila. Imbitado pa nga sa kasal nila ang dalawang pumarang sa camera. Kung Pinoy yan, hindi mangyayari sa Pinoy yan. Yung ganyan, maharang. Dahil? Boss, kunan mo na rin kami. Sila pala yung magte-take ng video. May basa na ako sasabihin, Tarhon. Sige na, Miss Hindi na. Fran. Woohoo! Weekend na. Yes, let's go. Mga kapatid, mangarap tayo na sana mapasama tayo dun sa Saan? Sa Yonbin? billionaire. Okay. Okay na ako sa Yonbin. Okay. Hindi na ba to? Yan po ang 45 minutong paghimay sa mahalagang headlines. Parang yung nasa taas sa prompter, nag-free siya. Bali tayo ng diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Hanggang sa lunod, mga kapatid. Magandang gabi.